awit. Sa araw na ito'y ginugunita natin ang kapestahan ni San Antonio de Padua, isang Fransiskong pari at kinikilala ding bilang patron ng mga nawawalang gamit. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Jesucristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama at ang paipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumainyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyong mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyong mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ibinigay sa iyong sambayanan si San Antonio bilang mahusay na tagapangaral at tagapanalangin para sa mga pangangailangan. Sa pagtulong niyang masundan namin ang ulirang pamumuhay, madamanawa namin ang iyong saklolo sa kagipitan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa unang aklat ng mga hari. Noong araw na iyon, sinabi ni Elias kay Acab, "Lumakad ka na, maaari ka nang kumain at uminom. Naririnig ko na ang lagunos ng ulan." Samantalang si Acab ay kumakain at umiinom, umakyat si Elias sa tuluktok ng Karmelo, sumubsob sa lupa. Sinabi niya sa kanyang utusan, "Tumaas ka pa ng kaunti at tumanaw ka sa dagat." Umakyat nga ang utusan at tumanaw sa dagat. "Wala po akong makitang anuman," wika ng utusan. "Ulitin mo makapito," utos ni Elias. Sa ikapitong pagtanaw, napasigaw ang utusan. "May nakikita po akong gapalad na ulap na pumapailang lang mula sa dagat." "Madali ka," sabi ni Elias. "Sabihin mo kay Acab na singkawan ang karwahe at lumusong kaagad. Baka siya'y hindi makaalis dahil sa ulan." Kapag dakay nagdilim ang langit sa kapal ng ulap at biglang bumuhos ang malakas na ulan. Sumakay si Acab sa karwahe at nagmamadaling nagtungo sa Jezreel. Kinasihan si Elias ng kapangyarihan ng Panginoon. Inililis niya ang damit at tumakbo sa unahan ng karwahe ng hari hanggang sa pagpasok sa Jezreel. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ang tugon po sa Salmo, "O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan." O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Umuulan sa lupain, ganito mo kinalinga. Umuunlad ang lupa't tumataba yaong lupa.
Patuloy na umaagos ang bigay mong mga batis. Sa halamang nasa lupa ay ito ang dumidilig. Ganito ang ginawa mo na hindi mo ikinait. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Sa binungkal na bukirin, ang ulan ay masagana. Ang bukirin ay matubig at palaging basang-basa. Sa banayan na tag-ulan ay lumambot yaong lupa. Kaya naman pati tanim ay malago at sariwa. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Nag-aani ng marami sa tulong mong ginagawa, at saan man magpunta kay masaganang masagana. Ang pastulay punong-puno ng matabang mga kawan, naghahari yaong galak sa lahat ng kaburulan. O Diyos, dapat kang awitan, sa Siyon ay papurihan. Magsitayo po ang lahat. Mag-ibigan sana kayo, katulad ng pag-ibig ko. Alleluia, Alleluia, Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang pagpapahayag na mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Sinasabi ko sa inyo, kung ano ang pagsunod ninyo sa kalooban ng Diyos ay tulad lamang ng pagsunod ng mga eskriba at mga pariseo, hindi kayo makakapasok sa kaharian ng Diyos. Narinig ninyo na noong unay iniutos sa mga tao, huwag kang papatay. Ang sino mang makamatay ay mananagot sa hukuman. Ngunit ngayon sinasabi ko sa inyo, ang mapuot sa kanyang kapatid ay mananagot sa hukuman. Ang humamak sa kanyang kapatid ay mananagot sa Sanhedrin. At sino mang magsabi sa kanyang kapatid, ulol ka, ay mapapasaapoy ng impyerno. Kaya't kung naghahandog ka sa Diyos at maalaala mo na may sama ng loob sa iyo ang kapatid mo, iwan mo muna ang iyong handog sa harap ng dambana at makipagkasundo ka sa Kanya. Saka ka magbalik at maghandog sa Diyos. Kung may magsakda laban sa iyo sa hukuman, makipag-ayos ka sa kanya habang may panahon bago kanya iharap sa hukom. At kung hindi ibibigay kanya sa hukom, na magbibigay naman sa iyo sa tanod, at ikaw ay mabibilanggo. Sinasabi ko sa inyo, hindi ka makalalabas doon hanggat hindi mo nababayaran ang kahuli-hulihang kusing." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang tanghali po sa kanilang lahat. Welcome po sa parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio. Marahil ang iba sa inyo ay sa unang pagkakataon ay nakapagbisita dito sa dambana ni Santo Padre Pio. Samantalang ang iba naman ay paulit-ulit o makailang beses na napadalaw dito sa National Shrine. Meron po ba sa inyong mga first-timers na nakabisita rito? Ayan, kaway-kaway, ayan. Gutom na kayo? O, mamaya po'y kumain kayo dyan sa mga gilid-gilid. Welcome po sa Pambansang Dambana Santo Padre Pio. Palakpakan po natin yung ating mga kapatid
na bago pa lang na nakabisita sa ating shrine at ganun din sa bawat isa na palagian ang bumibisita dito. Dala-dala ang anumang intensyon at panalangin that through the intercession of Saint Padre Pio ay may pagkakaloob ng Diyos ang mga panalangin ito. Amen. Amen. Sa araw po ngayon ay kapestahan at ginuhunitan natin si San Antonio de Padua na nung una ay isang Agustinian friars, pero nakita niya at nagkaroon ng inspirasyon sa mga praile o sa mga pari na mga Franciscans o yung OFM, at doon nagkaroon siya ng pagkakataong ipagpatuloy ang kanyang bukasyon bilang isang Franciscan friars. Siya ay nabansagan bilang evangelical doctor sapagkat ang lahat ng kanyang sinasabi o sa kanyang mga pangangaral ay nakatuon lahat sa mga text ng ating gospel. At ganoon din, kinikilala sa San Antonio de Padua ng marami bilang patron ng mga nawawalang gamit. Kaya hindi po ba ang marami sa atin kaya kilalang-kilala si San Antonio kapag may mga hinahanap na mga bagay na minsan naman ay nakakalimutan lamang kung saan napapatong o napalagay, ay tinatawag ang santong ito, San Antonio de Padua, para tulungan sa paghahanap na makita yung mga gamit na yun. Kaya ganyan po ang ating paniniwala at ang ating malaking debosyon na sa pamamagitan ni Antonio de Padua, nagkakaroon muli na makita ang mga gamit at mga hinahanap, maaring kasangkapan o mga mahalagang bagay na pag-aari natin. Mga kapatid, sa ating ebanghelyo ngayon, ipinahayag ang mga tungkol sa eskriba at mga pariseyo. Sila yung mga uri ng tao na puro paimbabaw at pakikantang tao ang kanilang mga pag-uugali. Ang nais lamang ng mga taong ito ay mapansin ng kanilang kapwa ay yung purong magagandang gawa. Pero ang mga kalooban naman ay malayong-malayo sa paggawa ng kabutihan, lalo na ang magkaroon ng tunay na debosyon sa Diyos. At alam niyo mga kapatid, sa panahong ito, hindi na rin nalalayo iyan sa mga inaasal ng marami sa atin. Pansinin niyo ang marami nating mga kapatid, o baka ikaw na yan, na masyadong gamit na gamit ang social media. Iba't ibang klase ang social media platform. Mas madalas na yung mga ipinopost o yung ipinapakita sa maaaring makapanood, makabasa, ay yung mga magaganda lamang. Hanggat may mga bagong filter sa app na makapagpapaganda o makapagpapagwapo ng itsura, ay laging busy ang marami sa atin sa pag-iisip kung ano ang tingin ng tao sa atin sa social media. Panay ang post sa FB, sa Twitter, sa X, sa Instagram, nang halos magaganda yung itsura. Ngunit ang katotohanan ay napakalayo naman ang totoong itsura sa personal na. Puro pakitang tao lang. Kaya nga hindi ba, kapag may pagkakataon yung dalawa na tao na magkita, nabibigla ang bawat isa sapagkat napakalayo ng itsura doon sa nakapost, yung mga profile pic na ginagamit. O aminin niyo po, marami sa atin ang gayaan. So mga kapatid, ang tunay na kabutihan ay makikita po sa personal. Ang tunay na kabutihan ay makikita sa pagsunod sa Diyos, sa pagsasalita ng mabuti, at may magagawang kabutihan, lalo na po sa ating kapwa na walang kakayahan na masuklian ang ating mga kabutihang ibinibigay sa kanila.
At sa marami pong pagkakataon, maaring nagiging mali ang ating pagtingin sa ating kapwa o sa realidad kapag lagi tayong nakatutok masyado sa social media bilang basihan ng ating pagkakakilala sa pagkatao ng iba. Madalas madami sa atin ang kaagad nahuhusgahan dahil sa maling napopost at maling content na maaring napapanood at nababasa natin. Hindi po ba ganyan ngayon ang kalakaran ngayon sa social media? Kapag hindi natin masyado na tiningnan ng maigi o binalikan yung mga totoong pangyayari, ang bilis-bilis nating nadadaya. Ang bilis-bilis nating ma-fake. Hindi alam ang punot dulo. Ang hilig pa ng marami sa atin, makisawsaw, mag-comment ng napakalayo doon sa totoong pangyayari. My dear brothers and sisters, kayo ba o kapag tayo nagdarasal, sinisikap ba nating maging matapat sa Diyos? Sana ganun tayo palagi. Kapag lumalapit tayo sa Diyos, laging may katapatan. Totoo ang ating ipinapahayag. Kasama dito ang palaging pag-alaala ng ating mga kasalanan sa pananalangin natin sa tuwi-tuwi na. Kung maaari pa nga, tuwing gabi-gabi ay gawin ito sapagkat kung tutuusin sa buong araw, napakarami ng pangyayari na hindi na natin napapansin kung saan tayo'y nagkakasala at nagkakamali sa ating mga buhay. At maaari natin itong gawin sa tulong ng Espiritu Santo. Maaari nating makita kung saan nga ba tayo nagkasala at nagkamali sa pamamagitan ng gabay ng Espiritu Santo upang sa susunod ay alam na natin ito sapagkat natuto na tayo. Tutulungan tayo ng Diyos at yun ay may katiyakan. Alam niyo mga kapatid, ang akala ng marami sa atin ay mabigat na kasalanan o yung mga mabibigat na kasalanan ay nagagawa lamang ng mga taong kriminal. Subalit, hindi nyo ba alam na sa ating pananalita ng masasakit sa ating kapwa ay nakapapatay na tayo? Nakapapatay na tayo ng pag-asa at buhay sa kalooban ng tao? Lalo na sa panahong ito na ang dali-daling magbitaw ng mga salita sa social media tapos naglipa na pa ang mga hindi totoo, ang mga fake news, mga gawa-gawa. Tandaan niyo po mga kapatid, kapag nakapagbitaw na tayo ng salita, ang hirap-hirap nang bawiin. Nakasakit na tayo at meron na tayong nagawang masama laban sa ating kapwa. Kaya dapat lang na mag-ingat tayo palagi. Kaya nga dapat sinasabi palagi kapag tayo masyadong engaged sa social media, masyado tayong engaged sa ating mga gadgets, di ba sinasabi, before you click, mag-isipan muna, bago tayo mag-comment. Sana hindi tayo makakasakit sa damdamin ng iba, sapagkat nakikita natin ang epekto nito sa marami nating kapatid. Hindi kaya yung pambabash na parang pinapatay mo na rin sila. At sa ganung paraan, gumagawa tayo ng kasalanan, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi kasalanan din sa ating kapwa. Kaya naman, bago tayo manalangin mga kapatid,
Hingiin din natin ang grasya ng pagpapatawad upang tayo ay mapatawad din ng Diyos. Nagkakaroon ng balakid sa grasya ng Diyos kung tayo'y nagdadamot sa awa ng iba. Subalit kung tayo ay mapagpatawad, tayo rin ay kakaawaan ng ating Panginoong Diyos. Hingiin po natin ang tulong ng Diyos sa bawat sandali ng ating mabuhay, ang makapagpatawad. At isama natin palagi sa ating mga panalangin na ito'y patuloy na ibigay sa atin at sa mga naganap at narinig nating mga pagbasa, patuloy pa rin natin itong pagnilayan upang sa ganoon mas mapalalim pa natin ang kahalagahan ng pagpapatawad at paggawa ng kasalanan. Amen. Para po sa mga maghahandog ng sobre, pakihulog na lamang po sa buslo. Magsitayo po ang lahat. Kalangin kayo, mga kapatid, o papagahain natin kalugdan ng Diyos, amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayan niyang banal. Ama naming lumikha, ang paghahain namin ngayon sa kapistahan ni San Antonio de Padua ay ginugunita, nakalugdan nawa at bilang tugon sa kanyang itinurong kaalaman. Ikaw ngayon ay aming pinupuri at pinasasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon, ngayong si San Antonio de Padua ay pinararangalan sa pamumuhay niyang totoong uliran at pagiging maaasahan sa panunungkulan, kaya't si Jesucristo na maaasahan sa katapatan, ay inihahayag sa pangangasiwa sa sambayanan. Ang malasakit na mga ulirang tagapangasiwa noon ay nagpapatuloy magpahanggang ngayon sa mga panalangin kanilang iniuukol kaisa ng sambayanan na dito'y nagtitipon. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo ng walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan.
hindi po kayang lumuhod ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinagati-hati na iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman na matapos na ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo ay nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis ng kakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Francisco na aming Papa, ni Gilbert na aming Obispo at ang Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birheng Maria, na ina ng Diyos, ni San Jose na kanyang kalininisang esposo, kaisa ng mga apostol, ni San Antonio de Padua at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang mapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Magsitayo po ang lahat. Sa tagubilin, nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Inihiling namin kami adya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoon Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumainyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace with you. Peace with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis na mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Kung hindi po kayang lumuhod, ay manatili pong nakatayo ng may paggalang. Ito si Jesus, ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang aking pag-asa at kaligtasan. O Diyos, Ikaw ang aking kaligtasan, sa'yo aking kalwalhatian. Ikaw lamang aking inaasahan. Ang aking buot at tanggulan. Sa Diyos lamang mapapanatag ang aking kaluluwa. Sa Kanya nagmumula ang
sa yaman, kundi sa Diyos na makapangyarihan. Aking lakas at takbuhan. Ang second collection po ay para sa patuloy na pagpapaunlad ng parokya at pambansang dambana ni Santo Padre Pio at para sa mga pangangailangan ng matatanda at may sakit na mga pari ng Archdiocese ng Lipa. Salamat po sa inyong handog. Poon, ika'y puno ng kabutihan, pastol kang nagmamahal sa kawan. Inakay sa lunti ang pastulan. Tupay hanap mo kung mawaglit man. Tayo po ay magsitayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nagsalo-salo sa pumubuhay na pagkaing si Kristo, ay paturuan mo sa gurong si Kristo, upang sa paggunita namin kay San Antonio, kami matuto na maaasahang katotohanan mo, at sa pag-ibig ay magampanan namin ito sa pamamagitan din ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Panalangin ng pagtitiwala kay Santo Padre Pio. Tayo pong lahat. Padre Pio, taga Pietrelcina, mongheng banal, pintakasing santo ng milenyong kasalukuyan. Gabay namin sa pagtahak sa landasing makalangit, takbuhan sa pangangailangan, huwaran ng pagtitiis. Sa iyo namin nilalapit aming mga kagipitan, sa iyo po ibinibilin kalusugan at kabuhayan. Di man karapat-dapat kami po ay pagbigyan, bendisyonan at basbasan, maging ganap sa buhay. Lumayo nawa kami, umiwas sa kasalanan, lumapit lagi sa Diyos, maging matatag at matibay. Sa mabuting Ting balita ng pagliligtas, turuan mo kami nawa sa tuwi na ay makinig, magnilay at sumampalataya. Amin pong pakiusap itong mga kahilingan, puso ay nagsisisi, nagtitikang taimtiman. Di na muling magkasala, sunod lagi sa Diyos Ama, kaisa ng Espiritu at ni Jesus na tagapamagitan. Amen. Ang lahat po ay magsiupo para po sa mga patalastas. Una, sa inyong pagdalaw sa pambansang dambana, mangyaring pakaingatan ng inyong mga personal na gamit. Hangad namin ang isang matiwasay at maayos na pagbisita sa National Shrine. Ikalawa, sa pagnanais nating palawakin ang dokumentasyon at datos ng mga pilgrims and devotees na bumibisita sa pambansang dambana, kami po ay nag-aanyaya sa inyong lahat na makilahok sa ginagawang pagkalap ng impormasyon na makakatulong sa pagpapaunlad ng ating turismong pangsimbahan. Makikisuyo po kami na paki-scan ng QR code na inyong makikita sa paligid ng simbahan at pakikumpleto ng mga impormasyong kinakailangan. Makakaasa po kayo sa aming pag-iingat ng private information na inyong ibabahagi bilang pagsunod sa batas ng Data Privacy Act of 2012. Ang inyong pakikiisa ay malaking tulong at susi sa tagumpay ng proyektong ito. Ikatlo,
Mga kapiyo, sa paghangad nating makapagdasal ng mas mataimtim at maayos, ninanais nating magkaroon ng bagong upuang may sandalan sa Divine Mercy Sanctuary. Muli tayong kumakatok sa may mga mabubuting loob na maghandog ng tulong para sa katuparan nito. May mga available po tayong mga sobre sa paligid ng simbahan na ipinamimigay din ng ating mga servers para sa paglalagyan ng inyong tulong. Ang susunod pong banal na misa ay sa ganap na ikadalawa ng hapon. Maraming salamat po at mangyaring panatilihin natin ang kalinisan, katahimikan at diwa ng pananalangin sa loob at labas ng ating mga simbahan. Magsitayo na po ang lahat para sa pagbabasbas ng religious articles. Mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos sa mga makapangyarihan upang tayo maging kawangis ni Kristo sa taimtim na pagdalangin sa tulong ng mga larawan at mga dasalan. O Panginoong Diyos, Ikaw ang bukal ng lahat ng pagpapala at biyaya. Ibuhos mo ang iyong bendisyon sa mga gamit na ito sa pananalangin, mga rosaryo, imahin at dasalan na nagpapalaala ng iyong kabutihan, kabanalan at pagmamahal sa amin. Upang ang lahat ng dumulog at magdasal gamit ang mga ito ay magtamo ng iyong awa at biyaya. Loobin mong tularan nila ang kabanalan at aral ng Panginoon at ng mga santo magpasawalang hanggan. Amen. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo, kapara nung una, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumainyo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating misa, humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Muli, magandang hapon po. Mag-iingat po kayo sa inyong mga pag-uwi. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw.